classroom. Naglakad ako sa University Avenue. And nakita ko yung mga ibang estudyante na nag-uusap, natatakot daw sila magpa-picture kay Oble. So, ngayon, kunwari, nasa Oblacion tayo, nasa University Avenue. Nasa tapat tayo kay Oble, papayag ba kayong mapicturean kapalit ng isang 1,000 peso gift certificate ng Jollibee at least na ma-delay ka? Ayun. Magandang gabi, ako si Jake Talentino mula sa Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan. Nandito ako sa inyong harapan upang ipresenta ang aking what if ngayong semestre. What if hindi na tayo takot magpa-picture kayo din? Samahan niyo kong talakayin at takalakayin ang haka-hakang pumapalibot sa estatwa ng Oblacion at ibaling ang ating mga personal na karanasan bilang mag-aaral sa mas malawak na neoliberal na sistema ng edukasyon. So ano nga ba yung Oble na kinakatakutan natin? Base sa aking research, gawa sa ni Guillermo Tolentino noong 1935 pa. At ang purpose ng Oblacion bilang naka-spread yung kamay ay sacrifice upang para sa mga scholar ng bayan na pumiling mag-aral sa UP at ialay ang kanilang sarili para sa freedom o upang makawala sa opresibong sistema sa ating lipunan. So alam naman natin yung history natin na very colonialized yung education natin. Grabe yung pagpapahirap ng mga dayuhan sa mga manggagawa at sa mga nasa laylayan sa lipunan. So pumunta naman tayo kung bakit naisip ko yung what if na yun. So habang gumagawa ko ng speech plan, kasama ko yung group ko, bakit sabi, ang daming natatakot sa Oble, sabi ko sa kanila. And sabi daw, during orientation daw ng mga freshmen ay sinasabi na wag daw tayo magpa-picture kay Oble kasi nade-delay tayo. Made-delay daw kapag nagpa-picture tayo kay Oble. So, naalala niyo yung pinasurvey ko noong December. Sa 20 na sumagot, 19 ang natatakot magpa-picture kay Oble. So, bakit nga ba mali ang takot na ito at pinapalabnaw yung pagtingin natin sa education system? At kung bakit nare-reduce yung image ng Oble ngayon? Ano yung implikasyon nito sa ating pag-aaral? So mahalagang maging batayan yung turo ni Paulo Freire na ang mapagpalayang edukasyon ay dapat tumutugon sa pagpapataas ng kamalayan at sa pagsasakapangyarihan ng ating sarili. At iyon ang dapat hangarin ng edukasyon na hindi natin nakikita sa sistemang edukasyon ngayon. So ilan nga ba yung example ng mga nabanggit sa last week about sa education system tungkol sa curriculum? Sabi, kulang daw yung financial literacy. So paano nga ba talaga aaralin ang financial literacy kung ang daming mga tao sa public school na kumakapit sa patalim, kung paano nila aaralin yung mga finances kung wala naman silang finance in the first place. Sinabi rin ni Sean about sa teaching education. So bakit yung mga ibang guro at bakit yung ibang teacher ay parang nagtuturo lang para hindi matap yung mga potential ng mga mag-aaral. So, i-connect natin ito sa mas malawak na problema. Ito yung neoliberal edukasyon. So, hindi ko i-explain yung kabuoang teorya na ito, pero ito yung privatization na makikita natin sa education system gaya ng mga example nito ay yung limited opportunities. Example, yung CRS. So, habang yung ideas kasi ng neoliberalism system ay individualization. So, habang nag-enlist tayo ngayon, maraming madedelay kahit hindi pa nagpo-picture kay Oble kasi maraming mga second year or third year students na walang priority na nahihirapang makuha yung slot na kinakailangan nila para sa semestre ngayon. So ito ay isang produkto ng neoliberal na edukasyon kasi kulang daw yung budget. Kulang daw yung budget sa education at kulang daw yung mga classrooms, kulang yung facilities. Kasi nga, ito yung hindi priority ng government, gaya ng sinabi kanina ni JB, gaya ng mga social services, yung karapatan natin pantao na mag-aral na basic right. So, nabanggit kanina na nag-drop out ako nung elementary at saka nag-transfer ako dito nung 2021, kasabay ko pala si Krista. So, kung naghahanap kayo ng motivation or sign na piliin yung sarili nyo na hindi kayo masaya sa degree program nyo ngayon, masasabi kong worth it at ito yung sign na hinihintay nyo na mag-shift kung kailangan nyo ng sign. So, ayun. So, bakit nga ba ako na-delay? Bakit nga ba ako nag-transfer sa UP Diliman? During pandemic kasi, naapektuhan yung business namin and yung mga kapatid ko ay graduating ng dalawa. Isa sa postgrad, law school, at saka yung isa naman, graduating college.
So, grabe talaga yung epekto ng pandemic kasi nagsasara yung business. Siyempre, dahil sa lockdown, kumakonta rin yung mga customers ng business natin. So, mahal na mahal ko dati yung business economic course ko. Pero nakita ko yung praktikalidad na kailangan ko nang lumipat sa isang free tuition gaya nung sinabi kanina ni Krista. So, habang sinasabi na free tuition, free nga ba talaga kung ang hirap pa rin i-avail yung mga kinakailangan para mag-aral? Example dito ay yung dormitory slots. So, ang dami yung mga taga-probinsya na hindi nakakuha ng slot. Tapos, nakikita natin dito yung manifestasyon ng neoliberal education na parang lottery system kung mamahagi ng mga oportunidad sa ating lahat. So, going back to the obligation, huwag tayong matakot sa obligation kasi nasa Quezon Hall ay isang replika lamang. Replika lang ito at sumasalamin ito sa pagpapabango ng sistemang edukasyon sa ating pamantasan, gaya ng Palma Hall. Ang ganda-ganda ng Palma Hall, pero pag pumasok ka sa ibang mga classroom, isa lang yung gumagana ng electric fan. Paano tayo mag-aaral ng mabuti doon kung hindi conducive at binibida na National Premier University ang ating bansa? So, yung replika na yun ay yung replika na nasa Quezon Hall ay makikita doon sa University Avenue at kasalukuyan nakatago yung original sa University Library. So ano nga ba yung estado ng original na 1935 obligation ni Guillermo Tolentino? Ito ay nangangailangan din ng maintenance, gaya nung paggawa nila sa maintenance sa original obligation, nangangailangan din ng maintenance ang ating education system na traditional, gaya nung pagbanggit ni Sian nung last week. So, kung hindi natin aayusin ang ganitong sistema, paano na yung mga magiging anak natin, mga magiging future generation natin, mga pamangkin, na papasok sa UP Diliman at papasok sa mga iba't ibang state university na nagpapromise na mahubog ang kanilang sarili. So, ang sinasabi ko lang naman dito, hindi ibig sabihin na kapag nagpa-picture ka kay Oble, kung nakapag-picture ka kay Oble, ay critical ka na sa education system. Kasi hindi rin naman ibig sabihin na kapag takot ka, hindi ka rin critical sa pagkondena sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Pero gusto kong dugtungan yung sinabi ni Krista kanina na ang edukasyon ay hindi race. So, sinasabi dito na education is not solely about getting ahead. It's about coming together to advocate for social justice and human rights. So ano nga ba dapat nating gawin bilang mga scholar ng bayan? So we have to be part of this liberation and societal reconstruction by using our privilege of education as a tool for empowering struggling sectors and communities. And aware ako na maraming STEM dito, maraming business majors dito. Kaya gawin natin itong programang ito na gamitin natin ang ating pag-aaral at ang programang ito na paglingkuran yung mga hindi na paglingkuran ng gobyerno. Kaya nandito tayo ngayon upang mapabuti ang kanilang kalagayan. So, gets ko naman kung takot na takot tayo madali kasi may mga personal din naman tayong mga pangarap at may mga limited resources din yung iba. Pero kung may mga chance din ma-delay tayo, hindi ibig sabihin na hindi ka nararapat na matawag na may honor and excellence kasi nga may problema sa sistema ng ating bansa. So, marami din na mga nakagraduate on time pero hindi naman pinapractice yung honor and excellence. So, since sinabi 2 minutes na lang, gusto kong i-dedicate tong time na ito para i-dedicate tong encouragement na to para sa mga graduating students muna. Nakaka-proud na sa 4 na taon o 5 taon yun ng paglalakbay ay nalagpasan nyo itong neoliberal sistema ng edukasyon at super proud kami sa inyo. Para naman po sa mga first year students na nag-struggle, na madaming second thoughts, normal lang po na mag-struggle talaga kasi ganito talaga yung education system lalo na kapag hindi ka passionate sa mga ginagawa mo. So kung natatakot kang madali, gaya ng sinabi rin kanina ni Krista, nandito lang kami kung kailangan nyo ng comfort at motivation kasi hindi talaga siya, mahirap siya at first pero kailangan natin na, may kanya-kanya kasi tayong timeline eh.
So nare-reduce again yung totoong image ng Oble habang tayo ay natatakot magpa-picture sa kanya. Habang tayo ay natatakot i-recognize yung structure na yon. At kasi kung napapalabno yung pagtingin natin sa edukasyon, hindi tayo nagiging critical sa kung ano nga ba dapat ang gusto nating gawin sa buhay. So ngayon, hindi na ako natatakot magpa-picture kay Oblev dahil mas nakakatakot yung neoliberal policies na nabanggit kanina na nakakasira sa pangarap ng mga scholar ng bayan. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana naging bukas pa tayo sa pagsisiyasat sa kasalukuyang education system ng ating bansa. Thank you so much po.